Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 14 ng textbook, page 158, 말하기, speaking part. 출입국 외국인청에서 비자 연장 신청을 하려고 해요. 다음과 같이 이야기해보세요. So, discuss daw natin yung ating conversation and sa Immigration's Office daw ay nagplano na mag-apply for extension of visa, yung ating character, no? So, basahin natin. Before that, yung number 1, dito sa baba, 비자 연장 신청을 하다. naging 비자 연장 신청을 하려면. So, na-apply na po yung 으려면 or 려면 na grammar. And then, yung manon, so as is lang po, nagkaroon lang ng imnida since ending po siya nung sentence. So, basahin natin. Sabi ni employee, 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? Ayan, tuloy po kayo or welcome po. Ano po ang kailangan ninyo or ano po ang maitutulong sa inyo? Sagot si Ramin, 비자 연장 신청을 하려면 어떻게 해야 돼요? Paano po ang gagawin kung balak ko po or intention ko na mag-apply ng extension of visa? Sagot ng employee, 여기 신청서를 쓰세요. 사진과 신분증은 가져오셨어요? Sabi niya, ito pong application form ay fill outan ninyo. Dala niyo po ba yung inyong picture at ID? Sagot si Ramin, 네, 여기 가져왔어요. Opo, ito po siya, dala ko. 직원, 수수료는 6만 원입니다. Sabi niya, may bayad po na 60,000 won. Sagot si Ramin, 이번에 신청하면 체류 기간이 얼마나 연장돼요? Sabi niya, this time, kapag nag-apply ako ng extension for visa, so, 얼마나 연장돼요? So, gaano katagal daw yung ma-extend? Ang sagot ng employee, 최대 2년까지 연장됩니다. Sabi niya, pinaka mahaba daw is yung 2 years. Okay? So, maximum of 2 years po ang pwedeng ibigay. Okay, so dito tayo sa number 2. Papalitan lang natin, no? So, yung 비자 magiging 외국인 등록증 신청을, since 하다 din po siya, so magiging 하려면. So, dito, 외국인, ang pangit ng sulat. Huwag na natin isulat, no? So, papalitan na lang. Yan, ito siya. Magiging yan na yan. Tapos yung hada, magiging 하려면. Tapos yung manon, magiging 삼만원. Okay? So, hindi na po natin babasahin ulit. Madali na lang naman din siya intindihin. 또, 사배 여러분은 출입국 외국인청에 가서 주로 무엇을 해요? So, 주로, again, mostly or mainly, ano daw ang ginagawa kapag ikaw ay nagpunta sa Immigration's Office? 손님과 직원이 되어 친구와 이야기해보세요. So, itong expression na po na ito, ibig sabihin, mag-role play daw kayo. So, yung isa is client, and then yung isa naman is employee. And then, pag-usapan nyo, no, gawa kayo ng conversation. So, hindi na po natin siya gagawin since parang ganito na yung ginawa natin sa 말하기 or sa speaking part natin. Dito tayo sa listening. Sabi, 라민 씨와 직원이 이야기해요. So, si Ramin ulit at saka yung employee yung nag-uusap. Question number 1. 라민 씨는 왜 출입국 외국인청에 갔어요? Bakit daw nagpunta si Ramin sa Immigration's Office? And then number 2. 외국인 등록증을 재발급받으려면 무엇을 가지고 가야 돼요? So, if gusto mo daw na makareceive ng reissuance ng iyong ARC, ano ang dapat mong mga dala? Okay? So, pakinggan po natin. 듣기. 라민 씨와 직원이 이야기해요. 잘 듣고 답해보세요. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 외국인 등록증을 재발급받으려면 어떻게 해야 돼요? 여기 신청서를 쓰세요. 여권하고 사진은 가지고 오셨어요? 네, 여기 있어요. 그런데 외국인 등록증은 언제 받을 수 있어요? 보통 3주 정도 걸려요. 수업이 있을 땐 오기 힘든데 택배로 받아도 돼요? 네, 지금 신청하면 집에서 받을 수 있어요. Ayan. Sige, so ang haba nung ARC, kaya ARC ko na lang sinulat. Susulat ko sana
외국인 등록증. So anyway, ARC 재발급 받으려고 해요. So yun yung sinabi niya na reason niya kung bakit siya nagpunta doon, no? Tapos, yokwon, yung sabi nung jikwon, kailangan daw may passport at picture. Tapos, tinanong ni Ramin, gaano katagal yung tatakbuhin? Sabi nung kausap niyang employee, 3주 정도. So, mga 3 weeks daw. Tapos, tinanong niya sa dulo, if pwede daw ba na ipatekpe kasi mahirapan daw siyang pumunta ulit sa immigration kapag may klase siya. So, sabi ng employee, yes, pwede naman yung tekpe. Okay, so dito sa number 1, ang sagot natin is 외국인 등록증. So, ito yun, no? Hindi ko na isusulat. So, ito yung actually magiging sagot natin eh. Ibahin lang natin ng konti. So, 외국인 등록증을 재발급 받으려고 갔어요. Ayan. So, para mag-fit dun sa question, bakit daw ba siya nagpunta? So, yung sagot natin is 외국인 등록증을 재발급 받으려고 갔어요. Again, yung 려고 하다 na grammar, if maalala nyo, no? Intend to. So, intention niya na makakuha ulit ng ARC, kaya siya nagpunta dun sa Immigration's Office. So, yun po yung ibig sabihin ng sagot natin dyan. Number 2, so ano daw yung mga kailangan niyang dala? Sabi nung employee, no? So, passport at saka picture. So, dito, 여권과 사진을 가지고 가야 돼요. Okay, so yan po yung ating listening part. For reading part, meron tayong application form galing sa Immigration's Office. So, ito yung ating mga finifill outan na form kapag tayo ay magre-report ng kung ano man yung i-apply natin. So, for example, mag-apply tayo for ARC. So, yan yung example ng application form. So, tingnan natin yung question muna. So, sabi, 라우만 씨는 무엇을 신청했어요? So, ano daw yung ni-register ni Raman? Okay, so tingnan natin. Yung may mga V dyan, so yan yung kanyang sinagot, no? So, kumbaga, check yan. So, ang naka-V is yung 외국인 등록. So, ARC. Okay? So, yung sagot natin sa number 1 is 외국인 등록 신청했어요. So, 등록을 lagyan natin ng 을 particle and then 신청했어요. Next, number 2. 라우만 씨는 한국에서 어디에 살아요? So, saan daw nakatira si Raman dito sa Korea? So, hanapin natin yung address. Asan ba yung 주소? Ito, 대한민국 내 주소. Ibig sabihin, address within South Korea. Okay, so asan daw siya? Sa Gyeonggi-do, Ansan-si, Danwon-gu, Buburo, sa Sipsam. So, pag sinagot natin tong number 2, kahit hanggang dito lang po sa gu, sa kung anong district yung nakasulat, kahit hindi na po yung buong specific na address. So, dito, number 2, Gyeonggi-do. So, kulayan na lang natin, no, para mabilis. So, ito yung sagot natin. Gyeonggi-do, Ansan-si, Danwon-gu. So, Raman 씨는 경기도 안산시 동군구에 살아요. Number 3 naman, Raman 씨는 어디에서 일해요? So, saan daw po nagtatrabaho si Raman? Hanapin natin yung information sa kanyang trabaho. So, ito yan. 근무처. 근무, ibig sabihin work yan, no? So, workplace. Tapos, dito, 원 근무처. So, nakalagay yung pangalan ng kanyang company. 주 한국세시. Okay? So, ito po yung pangalan ng kanyang company mismo, no? So, yan yung magiging sagot natin for number 3. So, number 3, 한국세시에서 일해요.
Okay, so number 3는 라흐만 씨는 한국 3시에서 일해요. So, yan po yung ating reading part. Tapos yung the rest, ayan. So, wala namang question about that. So, kailangan, hindi na natin siya papakialaman. Okay? So, dito sa writing part, ang sabi, 여러분은 공공기관에 가서 주로 무엇을 해요? Again, 주로, mostly. Ano daw yung iyong ginagawa kapag ikaw ay nagpunta sa public institution? 신청서를 써보세요. Again, pinapasulat sa atin or pinapa-fill outan yung application form. So, gawin natin. Example, kunwari lang, mag-apply tayo ng reissuance ng alien registration card. So, kunyari, nawala natin siya, no? So, ang iti-check ko dyan is yung 등록증 재발급. Okay, so reissuance of ARC. Tapos, ayan. So, may picture. Kailangan may dalang picture and passport lagi, no? Tapos, 성명. Again, pangalan yan. Name. 성. Big sabihin, last name. Okay. And then, 명. Given name. Tapos, 성별. Big sabihin po, yung iyong gender. So, kung ikaw ay babae, 여자. So, kapag mag-fill out ka dito, ang pinapasulat nila is check or V. Yan. Okay? So, dahil 여자 ako, yung yung nilagyan ko ng V. Tapos, 생년월일 또는 외국인 등록 번호. So, ibig sabihin, yung iyong birthday or yung ARC mo, number mo sa ARC. Okay? So, dito, birthday mo yan. So, hindi mo na isusulat. Hindi ko na isusulat, no? Tapos, 외국인 등록 번호. So, kung ano yung iyong ID or ID number sa ARC. 국적, nationality. And then, 여권, 유효기간. Dito muna tayo. 여권 번호, passport number. Tapos, 여권 발급 일자. So, kung kailan yung date ng pagka-issue ng iyong passport. So, nakalagay yan sa passport mo. And then, 여권 유효기간. So, expiration date, nakalagay din po yan. Ng passport, no? 여권 passport. Tapos, 대한민국 내 주소, ibig sabihin, yung address mo sa Korea. So, kung ano man yung address mo, sulat mo dyan. So, dito naman, 전화번호, nakalagay 없음. Kasi yung sinasabi dyan na 전화번호 is yung mga old style na telepono, yung record. So, dito naman, 휴대전화, yung ating mobile phone number. So, yan yung lalagyan natin. 본국 주소. So, again, address, saan naman? 본국, ibig sabihin yung address mo sa iyong country. So, kung sa Pilipinas ka, yung address mo sa Pilipinas. Then, phone number. Ito yung about sa work mo yan, no? So, workplace. Katulad nung kay Raman kanina. So, pangalan ng iyong company. And then, yung registration number nung company mo. Okay? Tapos, yung the rest, 신청일. So, date yan. Kung anong date nung nag-apply ka. And then, dito, ibig sabihin, pangalan mo or pirma. Okay? So, and that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.